Nabalita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Sir, yes po. Ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28? Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. man. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That would be- dito. Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. Ito na nga mga kababayan, no, ginisa na po dito sa Senado sa Blue Ribbon Committee itong si Sara Diskaya na siyam pala mga kababayan, no, ang pagmamayari niya ng mga construction company at sabay-sabay na nakakuha ng maraming kontrata, no, dito po sa DPWH at sinabi niya naman na all over the Philippines yung kanilang mga projects mga kababayan at inamin niya na merong 200 employees daw siya sa opisina at ang pinagtataka daw dito mga kababayan ng mga senador, bakit kaya nilang gawin itong sabay-sabay na mga proyekto kung sa ganon yun lang yung kanilang mga tauhan mga kababayan at baka magka-problema daw dito sa overhead, no, kung ilan yung empleyado nila. Sabay-sabay po ito ginawa nila mga kababayan itong mga proyektong ito, no. Hindi lang po dito sa Luzon, meron sa Mindanao at meron sa Visayas area at hindi rin pinalagpas mga kababayan yung mga sasakyan ng mga luxury ni Sara Diskaya na umaabot daw ng 28 na mga luxury cars mga kababayan, no, at para sa kanyang mga anak daw ito mga kababayan. So grabe talaga itong yaman ngayon ni Sara Diskaya na talaga namang nalaman ng buong bayan dahil po sa kanyang interview rin doon mga kababayan, no, na hinaus raid po yung kanyang bahay at yung kanyang mga sasakyan ay pinakita niya at binili niya yung Rolls Royce dahil doon sa payong na nagandahan siya. Ayan tuloy mga kababayan ay gisadong-gisado tuloy itong si Sara Diskaya, no, at paulit-ulit na pala na blacklist yung ilan sa kanyang mga companies ay nagbigyan pa rin ng lisensya mga kababayan ng DPWH o nabigyan pa rin ng mga kontrata ng DPWH. So ito mga kababayan, panoorin po natin si Senator Jingo Estrada na talaga namang ginisa talaga niya itong si Sara Diskaya patungkol dito sa kanilang mga nakuhang projects dito po sa flood control at iba pa mga kababayan dito po sa hearing dito po sa Senate Blue Ribbon Committee. You own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, At 2012. pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a figure. ballpark figure. Siguro po, mga 400, ganun. I'm not, Siguro? I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts.
Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang Where, marami. where namin. outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya nanood definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? Ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun, yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasalihan. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 191? 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siyam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022, up to the present as we speak. 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Yes, Mr. Chair. Napanalunan niyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Dun sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sarah Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo.
Miss Sarah, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sarah. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, po. nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na ito, para sa inyo, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala eh. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE Yeah, okay. ng, Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, Sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, ko na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars?
Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That would be- dito. Grabe, isa palang kontraktor yan mga kababayan, no? Or isang tao pa lang dyan ngayon si Sara Diskaya. Meron pa yan mga kababayan na 15, matatandaan natin, 15 kontraktor po ito ang nasa listahan ng Pangulo na nakakuha, no? Na pinakamaraming kontrata dito po sa mga flood control. At itong kay Sara Diskaya, isa lang po siya. At marami pa pong mga kontraktor na pinasubpina ni Senator or Senate President Chis Escudero at tingnan natin kung nandun pa po yung iba, no, lalo na po yung Sunwest mga kababayan, no, na pagmamayari ni Congressman Saldico ay mas kaabang-abang din po yun na humarap siya dito or humarap yung company niya dito po sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol dito sa mga flood control projects nga mga kababayan at yung may mga nakita na ng mga ghost projects, no, yung Wawaw Builders mga kababayan na lumabas nung nakaraang hearing dito po sa Senate Blue Ribbon Committee na ghost projects at pinuntahan mismo nga ni President Bongbong Marcos doon sa may Bulacan, no, yung ghost project na nakuha ng Wawaw Builders mga kababayan at itong mga senator natin may mga listahan din po yan, may mga research din po sila bago pa itong hearing ngayon o pangalawang hearing ay may mga listahan na po sila, no, may mga researchers na po sila na talagang hinuhukay nila itong mga ghost projects mga kababayan at si Senator Marcoleta nung nakaraang hearing sabi niya ay mag-i-inspection nga siya mga kababayan mismo dito sa mga flood control at kung kailangan tibagin, no, tibagin nila ito mga flood control projects na nagawa na at tingnan nila kung talagang ito ay sumunod sa standard, no, kung may bakal ba kaya itong mga nilagay nila dito sa mga flood control projects na ito mga kababayan. Baka itong nakikita natin nung inspection ni Governor Dolor doon sa Oriental Mindoro na meron siyang nakitang kaisa-isang bakal lang mga kababayan, no, at mostly yung mga nilagay lang doon ay mga buhangin at kunting semento mga kababayan, kaya isang baha lang ay wasak na agad mga kababayan yung ginawa nilang proyekto doon sa tabing ilog, no, at naglabasan nga po ito mga kababayan itong mga substandard na mga proyektong ito dahil dito sa pag-ulan, no, pagbaha ngayon mga kababayan, naranasang pagbaha at hindi lang po yan, no, dito sa Metro Manila mga kababayan, pati na rin doon sa mga probinsya, kaya tuloy nabulyaso or na-expose tuloy itong mga ginagawa nilang kalokohan na mga kinurakot nila itong budget para dito sa flood control mga kababayan. Kaya sabi ni Senator Senator Raffy Tulfo na yung natitirang pera na budget para doon sa talagang proyekto pambili ng materyales ay nasa 13% lang mga kababayan. Yung nasa 86% mahigit ang napupunta doon sa mga bulsa ng mga politiko mga kababayan na siyang may hawak ng budget at itong kakuntsaba nilang kontratista mga kababayan, mga kontraktor at doon sa kanilang mga bagman itong mga district engineer at regional director ng DPWH. Kaya itong pagsabuatan ng mga ito ay dapat talagang maparusahan mga kababayan, no, kasi talaga namang nakinabang po sila ng husto dito, no, dito po sila talaga kumikita ng malaki dito sa mga proyektong ito mga kababayan, sa flood control, sa kalsada, sa paglagay ng mga palamuti sa kalsada, itong mga cat's eye, itong rock netting sa mga bundok para sinasabi nila para mapigilan daw, no, ma-prevent yung landslide. Pero dito po mga kababayan talaga kumikita itong mga ganid na mga kawatang politiko kasabwat itong mga kontraktor at itong kanilang mga tauhan dyan sa DPWH na kakuntsaba rin nila. So ano pong opinion dito mga kabayan sa paggisa ni Senator
Senator Jingo Estrada, no, dito kay Sara Diskaya. So isa pa lang po to mga kababayan na kontraktor na humarap dito ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee, si Sara Diskaya na nagmamay-ari ng Sham na construction company. At although sinasabi niya na diniverse niya daw mga kababayan, pero doon lang po napunta doon sa mga kamag-anak niya at itong mga employees nilang pinagkakatiwalaan, no. At marami pa po dyan mga kababayan, no, mamaya. At mamaya may pasabog pa, may mga lalabas pa dyan mga pangalan na iba mga kababayan. So please comment down below ano po masabi nyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.